ang sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana upang magkaroon ng pagkakasakatuparan ang narinig natin mula sa aklat ng Henesis, ang proto-ebangelium. Binhi niya't binhi mo'y laging maglalaban, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw, at ang mga paa naman niya ang yuyurang sa ulo mong iyan. Naaalaala ba ninyo sa mga pagninilay natin mula sa aklat ng pahayag ni San Juan Evangelista ang patungkol sa babae at ang dragon, na mayroong nakitang pangitain na isang babaeng nakatungtong sa buwan, mayroong 12 bituin sa kanyang ulo, at siya ay malapit na manganak. At ang kanyang ipanganganak na lalaki ang siyang maghahari sa sangkatauhan. Sa mga kapatid na lehenaryo na narito ngayon, naaalaala lagi natin sa tuwinang nagkakaroon tayo ng Presidium meeting, Curia meeting, Comitium meeting, Regia meeting, at maging sa Senatus of Northern Philippines, ang laging nakatambad sa altar nating mga lehonaryo ay si Maria, ipinaglihim, walang bahid sana. Na ipinapaalaala sa atin na ating itatalaga ang ating sarili sa dakilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pinararangalan natin ay hindi lamang ang kalinisan-isang paglilingig sa Kanya, kundi kung papaanong tumimo kay Maria sa kanyang diwa, sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, sa buo niyang katauhan, ang kanyang pagsang-ayon sa nais ng Diyos na tukling para sa Kanya. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng lumang Eva sa lumang Tipan, na tanda ng kanyang hindi pagpapakasakop sa kalooban ng Diyos. Ang lumang Eva ang nasa loob ay natudoon ang pagiging makasarili, ang kasalanan ng kayabangan, o ang tinatawag na sin of pride. Sapagkat yun ang ginamit ng serpiente sa aklat ng Henesis para tuksuhin ang tao na maging katulad siya ng Diyos. Mapantayan niya ang Diyos. At yun ang pinarapat ng lumang Eva. Kaya kinagat niya ang tukso ng serpiente. At dahil sa pagkagat niya sa tukso ng serpiente, siya ay nalugmok sa pagkakasala. At yun ang bunga ng kamatayan. Pero ito ngayong bagong Eva sa bagong Tipan ay pagsasalarawan sa atin ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos na nagtatagay ng kanyang kababaan ng lupa. Fiat mihi secundum verbo tuum. Narito ang alipin ng Panginoon mangyari sa akin ayon sa iyong kalooban. Bayan ng Diyos, hindi po ibang tao ang aking pong bibigyan ng pagninilay kung papaanong kumikilos sa buhay ni naman ang mahal na Birheng Maria. Hindi na po ako magpapakalayo-layo. Wala po ako sa harapan ninyo kung hindi dahil sa Diyos. Pangalawa, wala ako sa harapan ninyo kung wala si Maria sa buhay ko. Nasa sa harapan po ninyo ako dahil sa Panginoong Diyos at dahil sa ina nating lahat na si Maria. Napakasarap magkaroon ng ina. Napakasarap na magkaroon ng ina na mayroong kang pananawagan. Napakasarap na mayroong ina na mayroong kang lalapitan sa panahon ng hilangin ng buhay, sa panahon ng pagsubok, sa pagkakasakit, sa sakit sa katawan, at maging sa sakit na pangkaluluwa. Napakabuti ng Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang inang Ama
mahal na Birheng Maria upang mapaghalawan natin ang lakas, upang maunawaan natin ang mga dumarating sa buhay natin, na ang lahat ay titingnan natin hindi sa negatibong pamamaraan, kahit ang pinakamahirap at pinakamasakit at pinakamasaklap na pangyayari sa buhay natin ang darating sa atin. Ipapaunawa ng Diyos sa pamagitan ng mahalin ng Birheng Maria na kahit kailan hindi siya magpapabaya, na kahit kailan ay hindi niya tayo tatalikuran, na kahit kailan ay hindi niya tayo maaaring pamitawanan bilang kanyang mga anak. Dahil na ipaparating ng mahal na ina sa ating Panginoong Diyos kung papaano tayo nagsusumikap para maging mabuti. Ipinaparating ng mahal ng Birheng Maria ang ating pagsusumikap kung papaano natin maitutuwid ang mga mali at isyang natin nagawa sa buhay. Ipinaparating ng mahal na ina kung gaano kadalisay, kalinis ang ating layunin at ang ating hangarin na makabalik sa piling ng ating Panginoong Diyos. Gayon ang Inang Maria sa bawat isa sa atin. Kung ako po ay may kwentong personal sa inyo tungkol sa aking pagkakaugnay sa mahal na Inang Birheng Maria sa aking buhay, kayo rin po, mayroon din kayong sariling kwento kung papaanong kumilos ang panalangin at pamamagitan ng panalangin ng Inang Birheng Maria sa bawat isa sa atin. Bayan ng Diyos, lagi natin ihilingin sa mahal na ina na tayo nawa ay lagi niyang lambungan ng kanyang makainang paglinga, ng kanyang makainang pagsaklolo, ng kanyang makainang pag-agapay sa atin, upang nang sa gayon, sa pagwawakas ng landasin ng ating buhay sa daigdig na ito, ay tayo'y sama-samang akayin ni Maria, ating ina at ating reyna, sa piling ng kanyang anak na si Jesus. Tunay nawa tayong laging pagpalain ng Diyos sa pamagitan ng panalangin ng Inang Birheng Maria. Patuloy nawa tayong ligapin ng ating Panginoong Diyos sa tulong ng panalangin ng Inang Maria. Panatilihin nawa tayo ng ekspresyon ni Maria sa paghahangad na panatilihin natin sa ating kanyang-kanyang pagkatao ang kadalisayan at kalinisan ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Upang lagi tayong makiisa sa awit ng Magnificat ni Maria, ang awit ng papuri. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, at ako'y patatawaging mapalad ng lahat ng salingani. Amen. Virgen Immaculada Concepcion, Ina ng Diocese ng Malolos, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin ang Inang Birheng Maria. Viva la Virgen! Viva! Tatayo po siya. Credo et unum Deum. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,